Kuya, si Kuya Inay! Nasa TV si Kuya! Ang manipis na sigaw ni Lina ay pumuno sa maliit at madilim na barong-barong. Nakaturo ang kanyang daliri sa luma at halos bumigay ng telebisyon sa sulok kung saan ang mukha ng kanyang kakambal na si Marco ay panandali ang lumitaw sa isang patalastas para sa sikat na singing contest na bagong tinig. Nanginginig sa tuwa ang 7 taong gulang na bata. Hinila-hila niya ang dulo ng duster ng kanilang inang si Isay na nakahandusay sa isang maruming banig. Inay, tingnan niyo po, sikat na si Kuya Marco, mananalo na tayo. Ngunit walang narinig na sagot si Lina. Ang kanyang ina ay nakatingin lamang sa kawalan. Ang mga mata ay mapungay at walang buhay. Isang matamis at masangsang na amoy ang pumapalibot dito. Ang amoy ng murang alak at ng usok na kanina pa nito ibinubuga. Ang kislap sa mga mata ni Lina ay dahan-dahang namatay, napalitan ng pamilyar na kirot. Muli, mag-isa lang siyang nakakakita, mag-isa lang siyang umaasa. Ilang oras lang ang nakalipas, ang parehong barong-barong na iyon ay napuno ng ibang klaseng ingay. Hindi ng tuwa, kundi ng takot. Wala! Wala na namang pera! 100 lang ang dala mo? Anong mabibili ko nito, Marco? Tubig! Ang sigaw ni Isay ay parang kulog, kasabay ng malakas na pagbagsak ng kinakalawang na lata ng biskwit sa sahig. Nakatayo si Marco sa harap niya. Ang 10 taong gulang na katawan ay bahagyang nakayuko. Sa likod niya, nakakapit ng mahigpit si Lina sa kanyang damit. Nanginginig. Pasensya na po, Inay. Mahina po ang benta ng sampagita ngayon. Mahinang sabi ni Marco. Ang boses ay halos hindi marinig. Palagi na lang mahina. Palagi na lang may dahilan. Dumagundong ang boses ni Isay. Gumawa ito ng isang hakbang pasulong at ang anino nito ay tila lumamon sa 2 bata. Wala kayong silbi, mga palamunin, automatikong kumilos si Marco. Bago pa man dumapo ang kamay ng kanilang ina, mabilis niyang itinulak si Lina sa kanyang likuran gamit ang sariling katawan bilang panangga. Huwag po si Lina, Inay. Ako na lang po. Ako na lang. Ang mga salitang iyon ay naging isang dasal na paulit-ulit niyang binibigkas, isang ritual ng sakripisyo sa maliit nilang impyerno. Ang bawat hagupit ng sinturon sa kanyang likod ay isang pagpapatunay ng kanyang pagmamahal. Ang bawat sakit na nararamdaman niya ay isang sakit na hindi naramdaman ni Lina. Nang matapos ang lahat at nang muling bumagsak si Isay sa banig, dinala ni Marco ang kanyang umiiyak na kapatid sa pinakaligtas na lugar sa mundo para sa kanila, ang madilim na sulok sa likod ng aparador. Doon, sa gitna ng mga lumang karton at amoy ng alikabok, inilabas niya ang isang bagay na buong araw niyang itinago sa kanyang bulsa. Isang maliit na piraso ng tinapay. Maingat niya itong hinati sa 2. Ang mas malaking piraso ay iniabot niya kay Lina. Kainin mo na, Lina, bulong niya. Sumisinghot si Lina. Ang mga luha ay nagiiwan ng maruruming guhit sa kanyang pisngi. Paano ka, kuya? Busog pa si kuya, pagsisinungaling ni Marco, sabay ngiti. Isang ngiti na pagod at may bahid ng sakit, ngunit para kay Lina, iyon ang pinakamaliwanag na ilaw sa kanilang madilim na mundo. Habang nginungguya ni Lina ang tinapay, hinaplos ni Marco ang kanyang buhok. Sinimulan niyang humimig ng isang kanta, isang malungkot ngunit napakagandang melodiya na tila hindi nababagay sa lugar na iyon. Iyon ang kantang lohikal na hindi niya dapat alam, isang kantang paminsan-minsan ay naririnig niyang hinihimig ng kanilang ina sa mga bihirang sandali ng pagiging matino nito. Isang kanta ng nakaraan, isang kanta ng pag-ibig at pangarap. Iyon ang naging pampatulog ni Lina. Ang boses ni Marco, ang kanyang kanlungan. Nang makatulog na ang kanyang kapatid, maingat na bumangon si Marco. Kinuha niya ang isang piraso ng basahan at pinunasan ang mga galos sa kanyang braso. Habang nagpupunas, ang mga mata niya ay napako sa isang bagay sa sahig.
isang lukot-lukot na papel na nahulog mula sa bulsa ng kanilang ina. Dahan-dahan niya itong pinulot at inunat. Bagong tinig, the National Youth Singing Contest. Nakatitig siya sa mga salita, sa larawan ng isang malaking entablado at sa nakasulat na premyo. Isang halaga na hindi niya kayang bilangin, isang halaga na sumisigaw ng pag-asa, sapat na para sa gamot ni inay, sapat na para sa pagkain ni Lina, sapat na para matapos na ang lahat ng ito. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso, isang desisyon na puno ng takot, ngunit mas nangingibabaw ang pagmamahal. Kinabukasan, habang mahimbing na natutulog si Isay sa kanyang kalasingan, dahan-dahang lumabas ng bahay si Marco. Naglakad siya sa mga eskinita ng tondo. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang responsibilidad na hindi dapat pasan ng isang bata. Dumiretso siya sa pinakamalapit na computer shop. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang ilang baryang maingat niyang inipon mula sa pagbebenta ng mga bote at plastik. Iyon ang kanyang lihim na yaman, ang kanyang pondo para sa mga pangarap. Isang oras po, sabi niya sa bantay, ang boses ay nanginginig. Umupo siya sa harap ng isang luma at mabagal na computer. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang tinatype niya ang website ng bagong tinig. Nakita niya ang online registration form, pangalan, edad, address, at ang pinakamahalaga sa lahat, mag-upload ng iyong audition piece. Huminga siya ng malalim, walang cellphone, walang recorder, tanging ang computer sa harap niya. Nakita niya ang maliit na icon ng voice recorder. Pinindot niya ito. Isinara niya ang kanyang mga mata. Inisip ang natutulog na mukha ni Lina, ang pagod na mukha ng kanilang ina, at ang pangarap na nakasulat sa lukot na papel. At sa gitna ng ingay ng mga kabataang naglalaro ng online games, umawit siya. Umawit siya ng kanta. Ang kanta nila. Ang kanta sa gitna ng dilim. Nang matapos, nanginginig niyang pinindot ang save. At pagkatapos, sa isang iglap ng pananampalataya, pinindot niya ang submit. Ang katahimikan sa loob ng boardroom ng Alfonso Tower ay halos maririnig. Sa ika-50 palapag, ang buong Maynila ay nakalatag sa paanan ni Don Miguel Alfonso, ngunit ang mga mata niya ay nakatuon lamang sa walang lamang screen sa kanyang harapan. Ang kanyang mukha, na sanay nang magpakita ng kontrol at kapangyarihan, ay tila isang blankong pader. Ang pulong ay tungkol sa quarterly corporate social responsibility, mga numero, mga charity event, mga proyektong pangkawanggawa na maganda tingnan sa mga pahayagan. Para kay Miguel, ito ay isa lamang obligasyon, isang ritual na kailangan niyang pagdaanan bilang pinuno ng isa sa pinakamalaking korporasyon sa bansa. At para po sa ating pangunahing proyekto ngayong taon, ang Bagong Tinig Singing Contest, narito po ang ilang sample mula sa mga online auditionees. Sabi ng kanyang executive assistant, isang binatang nagngangalang David. Pumindot si David sa kanyang laptop. Isang serye ng mga boses ang pumuno sa silid. May magaling, may sintonado, may sumisigaw lang. Walang pinakinggan si Miguel. Itinuon niya ang kanyang pansin sa pag-ikot ng mamahaling ballpen sa pagitan ng kanyang mga daliri. 10 taon na niyang ginagawa ito, ang pagpapanggap na interesado siya sa isang mundong hindi naman talaga para sa kanya, ang mundo ng negosyo, ang mundo ng pera, isang mundo na malayo sa dati niyang buhay. At bigla, huminto ang lahat. Huminto ang pag-ikot ng kanyang ballpen, huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Isang boses ng bata, bahagyang nanginginig, walang saliw na musika. Ngunit ang himig na iyon, isang himig na matagal na niyang ibinaon sa pinakamalalim na sulok ng kanyang alaala. Isang himig na siya mismo ang lumikha, kasama niya. Siya, bumalik ang lahat. Ang amoy ng murang kape sa isang maliit na apartment, ang tunog ng lumang gitara, ang tawa ni Isay, ang mga pangarap na sabay nilang binuo, ang sakit ng pag-iwan. I-pause mo! Ang utos ni Miguel ay mahina,
ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat ng tao sa silid. Tumingin sila sa kanya nagtataka. "Ulitin mo," sabi niya ulit. Ang mga mata ay nakapako pa rin sa kawalan. Muling pinatugtog ni David ang recording. Muling umawit ang bata. Ang bawat nota ay parang isang patak ng asido na tumutulo sa mga pader na 10 taon niyang binuo sa paligid ng kanyang puso. Ang paraan ng pagbigkas ng bata sa mga salita, ang maliit na paghinga sa pagitan ng mga linya, iyon ang signature ni Isay. "Sino ang batang yan?" tanong ni Miguel. Ang boses ay kalmado ngunit mapanganib. Mabilis na tiningnan ni David ang kanyang mga tala. "Marco de la Cruz po, sir? Taga-Tondo." "Tondo." Tumagos ang salitang iyon sa kanyang dibdib. Doon sila nagsimula. Doon niya ito iniwan. O mas tamang sabihin, doon siya iniwan nito. Bigla siyang tumayo. Ang lahat ng nasa silid ay natigilan. "The meeting is over," deklara niya. Sabay talikod at naglakad patungo sa kanyang pribadong opisina. Naiwan ang kanyang mga board members na nagtitinginan. Litong-lito. Sinundan siya ni David. "Sir, okay lang po ba kayo?" Isinara ni Miguel ang pinto ng kanyang opisina. Humarap siya sa kanyang assistant. Ang mukha ay hindi na blangko. Ito ay puno ng isang emosyon na matagal nang hindi nakikita ni David. Isang matinding kaguluhan. "David," sabi niya, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, narinig ni David ang panginginig sa boses ng kanyang amo. "Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa batang ito. Pangalan, address, pamilya, lahat." Tumango si David. "Masusunod po, sir." At isa pa, dagdag ni Miguel, ang tingin ay lumayo, tumago sa salaming bintana, natanaw ang buong syudad. "Huwag mong ipapaalam kahit kanino ang tungkol dito, lalo na kay Ma'am Serena." Nang makaalis na si David, naiwan si Miguel na mag-isa sa malawak at tahimik na opisina. Umupo siya sa kanyang silya, ang silyang nagkakahalaga ng higit pa sa buong bahay sa Tondo. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pinindot ang play. Muling umalingaw-ngaw ang boses ni Marco. Ipinikit ni Miguel ang kanyang mga mata. Hindi na ang bilyonaryong Don Miguel Alfonso ang nakaupo doon. Ang nandoon ay si Miguel, ang binatang musikero, na nakaupo sa sahig ng isang maliit na apartment. Pinapanood si Isay na umaawit ng kantang katatapos lang nilang isulat. Ang kantang iyon, ang kantang ito, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang unang luha sa loob ng 10 taon. "Isay?" bulong niya sa katahimikan. "Posible ba?" Para kay Serena Alfonso, ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay isang babala. At sa mga nakaraang araw, ang mansyon sa Forbes Park ay balot ng isang kakaibang katahimikan mula kay Miguel. Sa hapagkainan, ang mga kubyertos na pilak ay halos walang tunog na tumatama. Sa mga mamahaling plato, si Miguel ay naroon, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad sa kung saan. Ang kanilang anak na si Leo ay tahimik ding kumakain, ramdam ang tensyon sa hangin. "Mahal, kumusta ang trabaho mo ngayon?" tanong ni Serena. Sinisikap na basagin ang katahimikan. Maingat ang kanyang tono, parang tumatapak sa manipis na yelo. "Okay lang." Ang sagot ni Miguel ay maikli. Ang mga mata ay hindi tumitingin sa kanya. "Mukhang malalim ang iniisip mo nitong mga nakaraang araw." Patuloy ni Serena, pinipilit na maging kaswal ang kanyang boses. "May problema ba sa opisina?" "Wala." Isang salita. Isang salita na nagsasabi ng lahat. May tinatago siya. Si Serena ay sanay na sa mga katahimikan ni Miguel. Alam niya ang lalim ng sugat na iniwan ng kanyang nakaraan. Ang sugat na hindi niya lubos na maabot. 10 taon na silang kasal, isang kasal na mas tungkol sa pagsasama ng mga negosyo kaysa sa pag-ibig, ngunit natutunan niyang mahalin ang lalaking ito. Gayunpaman, ang pagmamahal na iyon ay palaging may kasamang takot. Takot na hindi siya sapat. Takot na darating ang araw
na may hahanapin itong hindi niya maibibigay. Ang kawalan nila ng sariling anak ay isang palaging paalala ng kanyang kakulangan. Si Leo, ang kanilang ampon, ang kanyang pinakamamahal na anak, ngunit sa mga mata ng lipunan, sa mga mata ng pamilya ni Miguel, hindi ito sapat. At ngayon, ang katahimikan ni Miguel ay iba. Hindi ito ang karaniwang pagod mula sa trabaho. Ito ay isang katahimikan na may tinatagong lihim. Nang gabing iyon, habang nasa banyo si Miguel, dahan-dahang lumapit si Serena sa bedside table ng kanyang asawa. Ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok. Hindi niya ito ginagawa. Hindi siya ganoong klaseng asawa. Ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa kanyang konsensya. Kinuha niya ang cellphone pa ni Miguel. Mabilis niyang tiningnan ang mga recent activities. Isang audio file ang paulit-ulit na pinatugtog. Audition Marco de la Cruz.mp3. Pinindot niya ito. Isang boses ng bata ang pumailan lang. Isang pamilyar na himig. Isang boses na may kakaiba. May isang kalidad na nagpapaalala sa kanya ng isang bagay. Ngunit hindi niya matukoy kung ano. Ngunit ang pangalan, Marco. Sino si Marco de la Cruz? Kinabukasan, sa sandaling umalis si Miguel papunta sa opisina, tinawagan ni Serena ang isang numero na matagal na niyang hindi ginagamit. Ang numero ng isang pribadong investigador. May ipapahanap ako sa iyo, sabi niya. Ang boses ay malamig at kontrolado. Itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Isang bata, Marco de la Cruz, kasali siya sa bagong tinig contest. Ano po ang gusto ninyong malaman, ma'am? Tanong ng boses sa kabilang linya. Huminga ng malalim si Serena. Lahat. Sino siya? Saan siya nakatira? Sino ang mga magulang niya? At higit sa lahat, alamin mo kung ano ang koneksyon niya sa asawa ko. Pagkatapos ng ilang araw na paghihintay na tila isang habambuhay, dumating ang sagot. Isang malaking brown envelope ang iniabot sa kanya ng kanyang sekretarya. Pumasok siya sa kanyang opisina at ikinandado ang pinto. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang envelope. Ang unang larawan, isang payat na batang lalaki na may malalaki at malulungkot na mata. Si Marco. Ang pangalawang larawan, isang batang babae na kamukhang-kamukha ni Marco, nakakapit sa braso nito, magkakambal. At pagkatapos, ang pinakahuling dokumento, isang birth certificate, pangalan ng ina, Isabel Reyes. Isabel Reyes. Ang pangalang iyon ay tumunog sa kanyang isipan na parang isang sirang kampana. Narinig na niya ang pangalang iyon dati sa mga kwento tungkol sa nakaraan ni Miguel, ang babaeng iniwan siya, ang babaeng nagwasak sa kanyang puso. At may isa pang larawan, isang lumang larawan ng isang magandang babae na may hawak na mikropono, katabi ang isang batang Miguel na may hawak na gitara. Si Isabel. Ang huling linya sa report ng investigador ay tila isang sentensya ng kamatayan. Si Isabel Isay Reyes ay dating karelasyon ni Don Miguel Alfonso. 10 taon na ang nakalilipas. Ang edad ng mga bata ay tumutugma sa panahon ng kanilang paghihiwalay. Nabitawan ni Serena ang mga larawan. Ang buong mundo niya ay gumuho. Hindi lang ito isang simpleng paghanga sa talento. Hindi lang ito isang alaala. Ito ay isang katotohanan. Ang mga bata ni Isay, ang mga anak ni Miguel, ang anino ng selos at takot ay lumamon sa kanya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang pamilyang binuo niya, ang pagmamahal na ipinaglaban niya, lahat ay nasa panganib. Tiningnan niya ang larawan ni Leo na nasa kanyang mesa, ang inosenteng mukha ng kanyang anak, ang kanyang anak. Ang mga luha ay tumulo sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng galit at determinasyon. Vonat niya ang larawan ni Isay sa kanyang kamay. Hindi! Bulong niya sa sarili. Ang boses ay puno ng pait. Hindi ko hahayaang sirain mo ang lahat. Hindi ko hahayaang agawin mo ang pamilya ko. Ang malamig na hangin mula sa air conditioner ng kanyang mamahaling SUV
ay tila hindi sapat para palamigin ang nag-aalab na galit sa puso ni Serena. Nakatitig siya sa labas ng bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga gusali sa Makati, ngunit ang nakikita lamang ng kanyang isipan ay ang mukha ng batang si Marco at ang anino ng babaeng nagngangalang Isay. Hindi ko sila hahayaang manalo, bulong niya sa sarili, isang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi mula pa kahapon. Ipinark niya ang sasakyan sa isang basement ng isang hindi gaanong kilalang gusali. Doon, sa isang madilim na coffee shop, isang lalaki ang naghihintay sa kanya. Siya si Ben, isang production staff sa Bagong Tinig na matagal na niyang may utang na loob sa kanya. Umupo si Serena sa tapat ni Ben. Ang kanyang mamahaling bag ay marahan niyang inilapag sa mesa. Walang paligoy-ligoy. "May kailangan ako sa iyo, Ben," sabi niya. Ang boses ay direkta at walang emosyon. "Kahit ano po, Ma'am Serena, malaki po ang utang na loob ko sa inyo." Mabilis na sagot ni Ben, halatang kinakabahan. "May isang contestant, Marco de la Cruz. Sa susunod na round, ang top 24, kailangan kong siguraduhin na hindi siya makakanta ng maayos." Napalunok si Ben. Paano ko po gagawin yon, ma'am? Iyon ang trabaho mo. Isipin mo, malamig na sabi ni Serena. Gawin mong problema ang mikropono niya. Patayin mo ang tunog. Maghanap ka ng paraan. Basta't gusto kong mapahiya siya sa entablado. Gusto kong isipin ng lahat na hindi siya karapat-dapat. Nag-aalangan si Ben. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. "Pero ma'am, baka po mahuli. Hindi ka mahuhuli kung magaling ka." Inilapit ni Serena ang kanyang mukha. Ang mga mata niya ay matalim. "At mas lalo kang hindi mahuhuli kung alam mong mas malaki ang problema mo kapag hindi mo ako sinunod." Iniabot niya ang isang makapal na sobre sa ilalim ng mesa. Nanginginig na kinuha ito ni Ben. Ang bigat ng sobre ay nagpapatunay sa bigat ng utos na kanyang natanggap. "Gawin mo," sabi ni Serena bago tumayo at umalis, na parang walang nangyari. Habang nagmamaneho pa uwi, sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Para kay Leo ito, para sa pamilya niya. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang para rin ito sa kanya. Ito ang kanyang paraan para labanan ang multo ng nakaraan ni Miguel. Nang gabing iyon, pinanood niya si Leo habang nagsasanay ito kasama ang pinakamahusay na voice coach sa bansa. Perpekto ang bawat nota, perpekto ang bawat galaw. Ganito dapat. Pinaghirapan, pinaglaanan ng yaman at panahon. Hindi tulad ng isang bata mula sa tondo na bigla na lang sumulpot. Inakbayan niya ang kanyang anak. "Anak, palagi mong tatandaan, gagawin ni Mami ang lahat para sa'yo." Bulong niya, ang mga salita ay puno ng pagmamahal na may bahid ng lason. Lahat. Dumating ang araw ng kompetisyon. Ang top 24. Sa backstage, nanginginig ang mga tuhod ni Marco. Katabi niya si Lina na mahigpit ang hawak sa kanyang kamay. "Kaya mo yan, kuya," bulong ni Lina. Ang mga mata ay puno ng pananampalataya. Tumango si Marco at huminga ng malalim. Para kay Lina, para kay Inay. Nang tawagin ang pangalan niya, naglakad siya papunta sa gitna ng entablado. Ang liwanag ay nakakasilaw. Ang hiyawan ng mga tao ay nakakabingi. Ngunit sa isang iglap, huminahon siya. Ito na iyon. Sinimulan ng banda ang intro ng kanta. Pumikit siya, inalala ang himig at inihanda ang kanyang sarili. Itinaas niya ang mikropono sa kanyang bibig. Bumuka ito para sa uunang nota. Ngunit ang lumabas ay hindi tunog, kundi isang nakakairitang feedback. Isang malakas na screech na nagpatakip sa mga tenga ng mga manunood. Sinubukan niya ulit. Walang boses. Patay. Napatigil ang banda. Ang buong teatro ay nabalot ng katahimikan. Si Marco ay nakatayo sa gitna ng entablado. Hawak ang isang patay na mikropono. Ang puso niya ay bumabagsak sa bawat segundong lumilipas. Mula sa madilim na bahagi ng audience, nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ni Serena.
Sa isang iglap, ang pangarap niya ay naging isang bangungot. Ang katahimikan sa loob ng teatro ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang oras para kay Marco. Nakatayo siya sa ilalim ng mga nakakasilaw na ilaw. Ang tibok ng kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang mga tainga. Mas malakas pa sa hiyawan kanina. Ang mikropono sa kanyang kamay ay parang isang piraso ng malamig na bakal. Walang buhay, isang simbolo ng kanyang biglang pagkabigo. Nagsimulang magbulungan ang mga manunood. Ang mga mukha ng mga hurado ay nagpapakita ng pagkadismaya at pagkainip. Mula sa gilid ng entablado, nakita niya ang isang stagehand na nagkakamot ng ulo. Walang magawa. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang magtago. Ang lahat ng pag-asa na binuo niya ay gumuho sa isang iglap. Ngunit bigla, sa gitna ng dagat ng mga hindi pamilyar na mukha, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ikalawang hanay, nakatayo si Lina. Nakatayo ang kanyang maliit na kapatid. Ang mga kamay ay magkadikit sa tapat ng dibdib na parang nagdarasal. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala, ngunit ang mga mata nito ay nakatutok lamang sa kanya, nagniningning sa isang pananampalataya na hindi kayang patayin ng anumang sirang mikropono. Sa mga matang iyon, hindi siya isang bigong kalahok, siya pa rin ang kanyang kuya, ang kanyang bayani. Isang hininga, isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Marco. Ibinaba niya ang walang silbing mikropono. Tumingin siya ng diretso sa mga hurado. Ang takot sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na mas matatag, determinasyon. At sa katahimikan ng buong teatro, nagsimula siyang umawit. Walang musika, walang saliw, tanging ang kanyang boses. Ang kanyang boses na sa una ay bahagyang nanginginig ay unti-unting lumakas. Pumuno ito sa bawat sulok ng malawak na bulwagan. Ang bawat nota ay malinaw. Ang bawat salita ay puno ng damdamin. Ang kwento ng kanyang kanta, isang awit ng kalungkutan at pangarap, ay naging mas matingkad, mas totoo, dahil sa kawalan ng anumang palamuti. Natahimik ang mga bulungan. Ang mga manunood na kanina ay naiinip ay dahan-dahang umayos ng upo. Ang mga hurado na kanina'y nakakunot ang noo ay ngayon ay nakatitig sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkamangha. Sa kanyang opisina sa Alfonso Tower, si Don Miguel ay nanonood sa isang malaking monitor. Nang pumalya ang mikropono, napamura siya at akmang tatawagan ang production head. Ngunit nang magsimulang umawit si Marco, napahinto siya. Napaupo siya pabalik sa kanyang silya. Ang mga mata ay hindi maalis sa screen. Ito ay higit pa sa talento. Ito ay katapangan. Ito ay puso. Sa madilim na bahagi ng teatro, ang ngiti sa mga labi ni Serena ay dahan-dahang naglaho. Imposible. Dapat ay napahiya na siya. Dapat ay sumuko na siya suna. Ngunit heto siya nagniningning ng mas maliwanag kaysa dati. Ang galit ay muling umakyat sa kanyang lalamunan. Mas mapait. Mas mainit. Nang matapos ni Marco ang huling nota ng kanta, ang katahimikan ay nanatili pa ng ilang segundo na parang ang buong mundo ay nagpipigil ng hininga. At pagkatapos, isang tao ang pumalakpak, sinundan ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong teatro ay yumanig sa isang malakas at dumadagundong na palakpakan. Tumayo ang mga tao. Ang ilan ay may mga luha sa kanilang mga mata. Nakatayo si Marco sa gitna ng lahat ng iyon. Humihingal, ang mga luha ay nagsisimula na ring mamuo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng tagumpay. Pagbaba niya sa entablado, sinalubong siya ng yakap ni Lina. Ang galing-galing mo, kuya! Sa gitna ng kaguluhan sa backstage, isang lalaking nakauniporme ng bagong tinig ang lumapit sa kanya. Ang galing mo, iho! Sabi ng lalaki na may ngiti sa labi.
Huwag kang mag-alala sa nangyari sa mikropono. May gustong kumausap sa'yo. Iniabot ng lalaki ang kanyang cellphone kay Marco. Nag-aalangan man ay kinuha niya ito. Hello? Sabi ni Marco. Ang boses ay pagod. Ako si Miguel Alfonso. Ang boses sa kabilang linya ay malalim, kalmado, at puno ng awtoridad. Napahinto si Marco, ang may-ari ng buong kompetisyon, ang pinakamayamang tao na narinig niya. Napanood kita, Marco. Ang tapang mo. Nagkaroon ng isang maikling katahimikan. Huwag kang mag-alala sa mga nangyayari. May mga hindi patas na laro sa mundong ito, ngunit hindi ibig sabihin na hahayaan nating manalo sila. Hindi maintindihan ni Marco ang lahat ng sinabi ng lalaki, ngunit isang bagay ang malinaw. Makinig ka sa akin. Patuloy ni Don Miguel. Huwag kang susuko. Huwag kang matatakot. Simula ngayon, ako ang bahala sa'yo. Tutulungan kita. Ang mga salita ni Don Miguel Alfonso ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Marco sa mga sumunod na araw. Ngunit ang mga iyon ay parang isang panaginip, isang bagay na napakalayo sa katotohanan ng kanyang buhay. Ang katotohanan ay ang mainit na sikat ng araw na tumatama sa kanyang balat, ang bigat ng isang sako ng mga bote at plastik sa kanyang balikat, at ang palaging pag-aalala para kay Lina. Samantala, sa kabilang dulo ng mundo, si Don Miguel Alfonso ay hindi mapakali. Ang imahe ni Marco na matapang na nakatayo sa entablado ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang tapang na iyon at ang lungkot sa mga mata nito, isang kombinasyon na gumising sa isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Hindi na siya makapaghintay sa report ng kanyang mga tauhan. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman. Isang hapon, ipinark ni Miguel ang kanyang mamahaling sasakyan ilang kantuing layo mula sa address na ibinigay sa kanya ni David. Nagsuot siya ng isang simpleng polo shirt, maong, at isang baseball cap para itago ang kanyang kilalang mukha. Pagbaba niya ng kotse, para siyang pumasok sa ibang mundo. Ang amoy. Iyon ang unang napansin niya, ang pinaghalong amoy ng basura, ng maruming kanal at ng iba't ibang uri ng pagkain na niluluto sa mga gilid ng kalsada. Ang ingay, ang sigawan ng mga bata, ang tilaok ng mga manok, ang malakas na tugtugin mula sa mga nakabukas na radyo. Ito ang mundo ni Marco, ang dating mundo ni Isay. Naglakad siya sa masisikip na eskinita. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay tumatapak sa putik at dumi. Ang mga tao ay napapatingin sa kanya, isang halatang estranghero sa kanilang lugar. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatuon sa kanila. Hinahanap niya ang isang pamilyar na mukha. Sa isang maliit na karinderya, umupo siya at umorder ng isang bote ng soft drink, kunwari nagpapahinga. Mukhang bago lang po kayo dito, sir, sabi ng matandang babae na may-ari ng karinderya. Ngumiti si Miguel. Opo, galing po ako sa isang foundation, naghahanap ng mga batang may talento, tebaran, na pwedeng tulungan. Isang kasinungalingan na may bahid ng katotohanan. May kilala po ba kayong batang mga awit dito? Marco po yata ang pangalan. Ang mukha ng matanda ay biglang lumambot, napalitan ng awa. Ah, si Marco. Bumuntong hininga ito. Napakabuting bata niyan, palaging naghahanap buhay para sa pamilya. Kawawang bata, siya at ang kakambal niyang si Lina ang bumubuhay sa ina nilang. Alam mo na. Itinuro ng matanda ang kanyang sentido. Isang kilos na nagsasabi ng lahat. Kakambal. Ang salitang iyon ay tumama kay Miguel. May kapatid, si Marco. Ina? Tanong ni Miguel, pinipilit na maging kalmado ang boses. Sino po ang ina nila? Si Isay, sagot ng matanda habang nagpupunas ng mesa. Maganda sanang babae yan, maganda rin ang boses, dati, pero ngayon kinain na ng bisyo. Ang mga bata ang nagdurusa. Isay,
Ang pangalan ay isang kumpirmasyon, isang sundang na bumaon sa kanyang dibdib. Nagpasalamat si Miguel at nag-iwan ng malaking bayad. Naglakad siyang muli, ngunit ngayon may direksyon na ang kanyang mga hakbang. Ang bawat salita ng matanda ay isang piraso ng puzzle na bumubuo sa isang larawan ng pagdurusa. Mula sa di kalayuan, sa dulo ng isang makitid na eskinita, natanaw niya sila, isang batang lalaki at isang batang babae. Ang batang babae ay tila pagod na pagod, hirap ng maglakad, walang alinlangan. Huminto ang batang lalaki, yumuko at isinakay ang kapatid sa kanyang likod, si Marco at si Lina. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Si Marco ay hirap sa bigat ng kanyang kapatid, ngunit walang bakas ng reklamo sa kanyang mukha. Ang tanging makikita ay ang determinasyong maiuwi ang kanyang kapatid ng ligtas. Napatigil si Miguel. Mula sa kanyang kinatatayuan, pinanood niya ang kanyang mga anak na hindi niya alam na umiiral, na naglalakad palayo, papunta sa isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Isang bagay ang pumutok sa loob niya, isang halo ng galit, pagsisisi, at isang matinding, di maipaliwanag na pagmamahal. Ito ang katotohanan, at mas masahol pa ito kaysa sa kanyang pinakamasamang imahinasyon. Ang balita ng tagumpay ni Marco sa Top 24 ay kumalat sa social media. Ang kanyang a cappella performance ay naging viral. Para kay Serena, ang bawat like at share ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Ang kanyang unang plano ay hindi lang pumalya. Ito pa ang nagpasikat sa bata. Ang galit niya ay naging isang malamig at kalkuladong plano. Kung hindi niya kayang sirain ang bata sa entablado, sisirain niya ito mula sa pinagmulan. Sa isang mamahaling restaurant, nakipagkita siya sa isang lalaking may kaduda-dudang reputasyon. Kailangan kong guluhin ang isang tao sa tondo, sabi niya. Inilapag ang isang litrato ni Isay sa mesa. Hindi pisikal, gusto kong takutin siya, guluhin ang isip niya. Bigyan siya ng isang problemang hindi niya kayang takasan. Inilahad niya ang kanyang plano, isang peking utang, isang babala, isang bagay na magtutulak sa isang taong nasa bingit na ng bangin. Ilang araw pagkatapos, isang malaking lalaking puno ng tattoo ang kumatok ng malakas sa pintuan ng barong-barong ni Marco. Pagbukas ni Isay, na inaantok pa, isang maruming sobre ang isinampal sa kanyang mukha. Bayaran mo ang utang mo, Isay, sabi ng lalaki. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Isang linggo. Kung hindi, babalikan kita. At sa susunod, hindi na ako mag-iisa. Pagkaalis ng lalaki, nanginginig na pinulot ni Isay ang sobre. Sa loob, isang sulat na nagsasabing may utang siyang 50,000 piso sa isang hindi niya kilalang tao. Isang imposibleng halaga. Ang kanyang isip, na matagal nang magulo dahil sa alak at droga, ay tuluyang sumabog. Ang takot at ang pangangailangan para sa susunod na tama ay naghalo, lumilikha ng isang mapanganib na halimaw. At ang halimaw na iyon ay kailangan ng mailabas ng galit. Pagdating ni Marco at Lina mula sa pagtitinda ng bulaklak, naabutan nila ang kanilang ina na nagwawala. Saan ang pera ninyo? Sigaw nito. Ang mga mata ay nanlilisik. Nanginginig na iniabot ni Marco ang kanilang kinita. Ilang daang piso. Hinablot ito ni Isay at ibinato sa sahig. Ito lang. Saan aabot ito? May utang tayo. Malulubog tayo sa utang. Inay, anong utang? Mahinang tanong ni Marco. Kasalanan niyo to. Sigaw ni Isay, hindi pinapansin ang kanyang tanong. Itinuro niya si Marco. Kasalanan mo to. Kung hindi dahil sa pesteng contest na yan, hindi tayo mapapansin. Hindi tayo guguluhin. Tahimik ang buhay natin. Ang bawat salita ay isang dagok kay Marco. Siya pa ang may kasalanan, ang kanyang pangarap pa ang naging sanhi ng kanilang problema. Inay, hindi po.
Ngunit huli na ang lahat. Kinuha ni Isay ang isang manipis na patpat na palaging nakasandal sa dingding. Aalisin ko sa iyo yung pag-awit mo. Nag-iba ang ekspresyon ni Marco. Hindi na ito takot para sa sarili. Nakita niya ang tingin ni Isay na napunta kay Lina na umiiyak sa sulok. Bago pa man makahakbang si Isay, mabilis na tumakbo si Marco at niyakap ng mahigpit ang kanyang kapatid. Itinatago ito sa kanyang likuran. Ang kanyang maliit na katawan ay handa na sa parating na sakit. Huwag po si Lina. Inay, umiiyak niyang pakiusap. Parang awa niyo na po, huwag si Lina. Kung ayaw mong madamay yan, ikaw ang tumanggap. Itinaas ni Isay ang patpat. Sa isipan ni Serena na komportable sa kanyang mansyon, ito ay isang simpleng transaksyon lamang, isang paraan para maabot ang kanyang layunin. Hindi niya naisip ang tunog ng patpat na humahampas sa balat, ang iyak ng isang bata na nagsasakripisyo, o ang tahimik na luha ng isa pang bata na nakasaksi sa lahat. Hindi niya alam na sa kabilang dulo ng Maynila may isang lalaking sakay ng itim na kotse na nagpasya na hindi na siya makapaghintay pa. Papunta na siya sa Tondo. Papunta na siya sa kanyang mga anak. Nang matapos ang galit ni Isay, itinapon niya ang patpat at lumabas ng bahay. Marahil ay para hanapin ang sagot sa kanyang problema sa ilalim ng isang bote. Naiwan ang dalawang bata sa dilim. Hinawakan ni Marco ang kanyang masakit na likod, ngunit mas pinili niyang aluhin ang kanyang kapatid. Tahan na, Lina. Okay lang si Kuya. Ngunit hindi tumigil sa pag-iyak si Lina. Kuya, ayoko na. Tumigil ka na sa pagkanta. Ayoko nang masaktan ka. Ang mga salita ni Lina ay mas masakit pa kaysa sa mga hampas ni Isay. Maya-maya, isang anino ang tumabon sa kanilang bahagyang bukas na pintuan. Isang matangkad na lalaki ang pumasok. Hindi nila siya kilala. Ang lalaki ay natigilan sa kanyang nakita. Nakatayo sa harap niya ang dalawang bata, magkayakap sa gitna ng dumi at gulo. Ang batang lalaki ay may mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pilit na ngumingiti para sa kanyang kapatid. Ngunit ang nakapagpatigil sa mundo ni Don Miguel ay ang tanawin sa likod ng bata. Nang gumalaw si Marco, bahagyang umangat ang dulo ng kanyang damit, at sa ilalim ng sinag ng ilaw mula sa labas, nakita ni Miguel ang mga sariwa at pulang guhit sa likod ng kanyang anak. Ang hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ang lalaki ay lumuhod. Ang kanyang mga mata, na puno ng awtoridad kanina, ay ngayon ay puno ng isang bagay na hindi pa nakikita ni Marco dati. Sakit at isang di masukat na galit. Anak! Bulong ng lalaki. Ang boses ay basag. Si Marco ay natigilan. Napatitig siya sa lalaki, sa mga mata, nitong tila na nakikita ang kaluluwa niya. Sa sandaling iyon, bago pa man may masabing iba, ang mundo ni Marco ay nagsimulang magbago. Ang salitang anak ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang salitang hindi maintindihan ni Marco kung bakit binitiwan ng isang estranghero. Ngunit ang kanyang pagkalito ay naputol nang makita niya ang ekspresyon sa mukha ng lalaki, isang halo ng galit at sakit na hindi pa niya nakikita kahit kanino. Walang pag-aalinlangan, kumilos si Don Miguel. Ang kanyang pagkukunwari bilang isang ordinaryong tao ay naglaho. Ang lumabas ay ang awtoridad ng isang taong sanay mag-utos, sanay na kumilos. Kailangan nating umalis dito, sabi niya. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat na hindi matatanggihan. Dahan-dahan siyang lumapit na parang ayaw niyang takutin ang dalawang bata. Dadalhin ko kayo sa isang ligtas na lugar. Hinila ni Marco si Lina sa kanyang likuran. Sino po kayo? Tanong niya. Ang boses ay nanginginig ngunit may bakas ng pagiging protektibo. Tumingin si Miguel ng diretso sa mga mata ni Marco. Isang kaibigan. Ipinadala ako dito para tulungan ka, para tulungan kayo. Hindi alam ni Marco kung bakit, ngunit naniwala siya.
Marahil ay dahil sa pagod, marahil ay dahil sa desperasyon, o marahil ay dahil sa paraan ng pagtingin sa kanya ng lalaki na parang siya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Maingat na binuhat ni Miguel si Marco na bahagyang napadaing dahil sa sakit sa kanyang likod. Ang isa pa niyang kamay ay inilahad niya kay Lina na nag-aalangang kinuha ito. Paglabas nila ng barong-barong, ang liwanag ng papalubog na araw ay sumalubong sa kanila at ang mga kapitbahay ay napahinto sa kanilang mga ginagawa. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagtataka habang pinapanood nila ang isang matangkad na estranghero na buhat-buhat ang duguan nilang kapitbahay na si Marco. Habang hawak sa kamay ang kapatid nitong si Lina, mabilis silang naglakad sa masisikip na eskinita hanggang sa marating nila ang itim at makintab na sasakyan na naghihintay sa kanila. Ang sasakyan ay tila isang itim na hiwaga sa gitna ng karalitaan ng tondo. Sa loob ng ospital, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Dinala si Marco sa isang pribadong silid. Si Lina naman ay nanatili sa tabi ni Miguel. Ang maliit niyang kamay ay hindi bumibitaw sa damit ng lalaki. Habang ginagamot ng isang nurse ang likod ni Marco, nanatili si Miguel sa isang sulok, tahimik na nagmamasid. Bawat dampi ng bulak na may gamot sa balat ni Marco ay parang isang sundang na tumutusok sa kanyang sariling dibdib. Doon, sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng emergency room, mas naging malinaw ang lahat. Ang mga sariwang latay ay nakapatong sa mga luma at kupas ng peklat, isang mapa ng paulit-ulit na pagdurusa, isang testamento ng isang impyernong hindi niya alam na pinagdadaanan ng kanyang sariling laman at dugo. Ang galit na naramdaman niya kanina ay naging isang nag-aapoy na apoy sa loob niya. Galit para kay Isay, galit para sa mundong hinayaan itong mangyari, at higit sa lahat, galit para sa kanyang sarili sa 10 taon ng kanyang kawalan ng kaalaman. Sir, kailangan po nating linisin ang mga sugat para maiwasan ang impeksyon. Sabi ng nurse, may mga luma na rin po siyang peklat. Tumangulang si Miguel, hindi makapagsalita. Lumabas siya ng silid at tinawagan si David. David, sabi niya, ang boses ay mababa at puno ng bakal. Pumunta ka dito sa St. Luke's ngayon na at dalhin mo ang pinakamagaling na pediatrician na kilala mo. May isa pa siyang utos, isang utos na nagpabago sa lahat. Kumuha ka ng DNA testing kit. Dalian mo. Habang naghihintay, umupo siya sa tabi ni Lina sa labas ng silid. Binilhan niya ito ng juice at tinapay. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong ngumiti. Isang mahiyaing ngiti na nagliwanag sa buong pasilyo ng ospital. Nang dumating si David kasama ang doktor at ang kit, agad silang kumilos. Habang sinusuri ng doktor si Lina, si Miguel naman ay pumasok sa silid ni Marco. Tulog na ang bata, pagod sa lahat ng sakit at emosyon. Dahan-dahan, kumuha si Miguel ng isang hibla ng buhok mula kay Marco. Kumuha rin siya ng isa mula kay Lina at kumuha siya ng isa mula sa kanyang sarili. Inilagay niya ang mga ito sa mga itinalagang lalagyan at ibinigay kay David. Iparash mo to. Gusto ko ang resulta sa loob ng 24 na oras. Kahit magkano, I don't care about the cost, mariin niyang sabi. Nang gabing iyon, nanatili si Miguel sa ospital. Umupo siya sa pagitan ng 2 kama kung saan natutulog ang kanyang mga anak. Ang mga anak niya. Paulit-ulit niyang sinasabi iyon sa kanyang isipan, sinusubukang paniwalaan. Pinagmasdan niya ang kanilang mga mukha, ang mukha ni Marco, na kahit sa pagtulog ay may bakas ng pag-aalala. Ang mukha ni Lina, na sa wakas ay tila payapa. Nakita niya ang kanyang sarili sa kanila. At nakita niya si Isay, ang Isay na minahal niya. Kinabukasan, dumating si David, dala ang isang selyadong envelope. Binuksan ito ni Miguel nang nanginginig ang mga kamay. Binasa niya ang mga numero at mga porsyento. 99.9% match. Isinara niya ang kanyang mga mata, hindi ito hinala.
Hindi ito kutob. Ito ay katotohanan. Napatingin siya sa mga natutulog na bata. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang emosyon na mas malakas pa. Isang matinding determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono. Tinawagan niya ang kanyang abogado, ang kanyang security team, at ang pinakamataas na opisyal sa network kung saan ipinapalabas ang bagong tinig. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang mansyon. Ang katahimikan doon ay hindi na nakakabingi. Ito ay ang katahimikan bago ang isang bagyo. Sinalubong siya ni Serena sa may pinto. Ang muka ay puno ng pagkukunwaring pag-aalala. Saan ka galing, Miguel? Hindi ka umuwi. Nag-alala ako. Tinitigan siya ni Miguel, ang asawa niya, ang ina ng kanyang anak na si Leo. Ngunit sa sandaling iyon ang nakikita lamang niya ay isang estranghera. May kailangan tayong pag-usapan. Sabi niya, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Tungkol saan? Tanong ni Serena. Ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Bumuntong hininga, si Miguel, tungkol sa mga anak ko. Ang sala ng mansyon na karaniwang puno ng init at eleganteng palamuti ay biglang naging malamig at malawak. Ang bawat salita ni Miguel ay tila isang yelo na bumabagsak sa marmol na sahig. Mga anak ko sila, Serena. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Serena na parang isang malakas na sampal. Ngunit siya ay isang bihasang aktres sa sarili niyang entablado. Agad siyang nagpakita ng pagkagulat, ng kalituhan. Ano? Anong ibig mong sabihin, Miguel? Sinong mga anak? Ang kanyang boses ay nanginginig, isang perpektong pagganap ng isang naguguluhang asawa. Si Marco at si Lina. Sabi ni Miguel, ang kanyang mga mata ay matalim, pinagmamasdan ang bawat reaksyon niya. Ang mga batang kalahok sa bagong tinig, ang mga batang sinubukan mong sirain. Isang mabilis na pagtibok ng takot ang naramdaman ni Serena, ngunit agad niya itong tinakpan ng mga luha. Miguel, paano mo nasasabing yan? Hindi ko sila kilala. Oo, napanood ko sila at naaawa ako sa kanila, pero hinawakan niya ang kanyang dibdib. Pinagbibintangan mo ba ako? Naglakad si Miguel palapit sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Huwag na tayong maglokohan, Serena. Alam kong alam mo kung sino ang ina nila. Alam kong nag-imbestiga ka. At alam kong ikaw ang may pakana ng lahat ng nangyari sa kanila sa kompetisyon. Ang pagkukunwari ni Serena ay naging isang desperadong pagtatanggol. Hindi totoo yan! Mahal kita, Miguel. Mahal ko ang pamilya natin. Bakit ko gagawin yon? Dahil lang ba hindi kita mabigyan ng sarili mong anak, iisipin mo na kaya kong manakit ng mga inosenteng bata? Ginamit niya ang kanilang pinakamalalim na sugat laban sa kanya. Isang matalinong galaw. Ngunit hindi na ito gumagana kay Miguel. Ang nakita niyang mga peklat sa likod ni Marco ay nagpabago sa lahat. Hindi na ito tungkol sa atin, Serena, sabi niya. Ang boses ay pagod. Tungkol ito sa kanila. Nasa ospital sila ngayon. Nakita ko kung paano sila sinaktan at hindi ko na hahayaang mangyari ulit yon. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bahagyang nag-vibrate ang telepono ni Miguel sa kanyang bulsa. Isang text message mula kay David. Isang simpleng salita. Okay, ito na ang hudyat. Kailangan kong umalis, sabi ni Miguel, tumatalikod na. Marami akong kailangang ayusin para sa mga bata at para sa finale bukas. Miguel, mag-usap tayo. Pagmamakaawa ni Serena, hinahabol siya. Huwag mo namang gawin to sa atin, pamilya tayo. Huminto si Miguel sa may pinto, ngunit hindi siya lumingon. Isang pamilya ang hindi naninira ng mga inosenteng bata para sa sariling kapakanan. At umalis siya, iniwan si Serena sa gitna ng malawak na sala, nanginginig sa galit at takot. Ang kanyang plano ay gumuho, ngunit mayroon pa siyang isang huling baraha, ang finale. Si Ben, ang music director. Kailangang manalo si Leo.
Iyon na lang ang natitira sa kanya. Hindi niya alam na habang siya ay nag-iisip ng kanyang susunod na hakbang, si Miguel ay nakaupo na sa kanyang kotse, pinapakinggan ang isang audio file na kadarating lang sa kanyang email. Oo, Ma'am Serena, ako na ang bahala. Ibibigay ko kay Leo ang pinakamadaling kanta at sisiguraduhin kong ang piyesa ng batang yon ay ang pinakamahirap. Walang palya. Ang boses ni Ben, ang music director na binayaran niya. Malinaw. Walang duda. Isinara ni Miguel ang kanyang mga mata. Ang bigat ng pagtataksil ay halos hindi niya makaya. Ang babaeng pinakasalan niya, ang ina ng kanyang anak na si Leo, ay may kakayahang gawin ito. Tiningnan niya ang kanyang telepono. Sa isang tabi ang larawan ng kanyang pamilya. Siya, si Serena, at ang nakangiting si Leo. Sa kabilang tabi ang larawan na kinuha niya kanina sa ospital, si Marco at Lina na magkatabing natutulog, ang kanilang mga kamay ay magkahawak na parang ayaw nang maghiwalay. Dalawang mundo, dalawang pamilya, at siya ay nasa gitna. Anuman ang gawin niya bukas, may masasaktan, may masisira. Ngunit kailangan niyang pumili. Ang pagpili sa pagitan ng kasinungalingan na binuo niya sa loob ng 10 taon at ang katotohanang bigla na lang bumalik para singilin siya. Dumating ang umaga ng finale. Sa backstage ng Grand Theater, ang tensyon ay ramdam na ramdam. Si Marco at Lina, na kadarating lang mula sa ospital, ay nakaupo sa isang sulok. Ang kanilang mga damit ay bago, bigay ni Miguel, ngunit ang takot ay naroon pa rin sa kanilang mga mata. Kuya, paano kung hindi ko kaya? Bulong ni Marco kay Miguel. Lumuhod si Miguel sa harap niya, hinawakan ang kanyang mga balikat. Kaya mo, huwag mong isipin ang premyo, huwag mong isipin ang panalo, umawit ka lang para sa sarili mo, umawit ka para kay Lina, ipakita mo sa kanila kung sino ka. Sa kabilang dulo ng backstage, si Serena ay inaayos ang damit ni Leo. Anak, ito na ang araw mo, sabi niya. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Galingan mo, ipakita mo sa kanila na ikaw ang pinakamagaling. Nakita ni Miguel ang eksenang iyon. Nakita niya ang desperasyon sa mga mata ni Serena. At doon, nagpasya siya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang pinuno ng mga hurado. Judge Reyes, sabi niya, may kailangan tayong pag-usapan bago magsimula ang palabas tungkol ito sa integridad ng kompetisyon. Ang entablado ng bagong tinig Grand Finals ay mas nakakasilaw kaysa dati. Ang mga ilaw ay umiikot, ang usok ay gumugulong, at ang sigawan ng mga tao ay dumadagundong sa bawat sulok ng malawak na teatro. Sa backstage, nakatayo si Marco, hawak ng mahigpit ang kamay ni Lina. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang kaba, ngunit sa tuwing titingin siya sa kanyang kapatid, sa mga mata nitong puno ng tiwala, humuhugot siya ng lakas. Nagsimula na ang palabas. Isa-isang umawit ang mga finalists, magagaling silang lahat. Ngunit si Marco ay hindi nakikinig. Ang isip niya ay nasa kanyang sariling kanta, ang kantang pinaghandaan niya. Si Leo ang huling kakanta bago siya. Umawit ito ng may perpektong teknik, bawat nota ay nasa tamang lugar. Ngunit may kulang. May isang bagay na hindi maipaliwanag, ang puso. Pagkatapos ni Leo, isang mahabang commercial break ang naganap. At nang bumalik ang programa, ang host ay may inanunsyong ikinagulat ng lahat. Isang malaking pasabog para sa ating Grand Finals! Sigaw ng host. Para subukin ang tunay na galing ng ating huling dalawang contenders, nagpasyaing mga hurado na magkaroon ng isang biglaang pagbabago. Sa halip na ang kanilang inihandang kanta, sila ay awit ng isang sorpresang piyesa na ngayon lang nila makikita. Sa audience, nanlaki ang mga mata ni Serena. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito ang plano. Tumingin siya sa pwesto kung nasaan dapat ang music director na si Ben, ngunit wala ito. Tumingin siya kay Miguel na nakaupo sa unahan,
ngunit diretso lang itong nakatingin sa entablado. Ang mukha ay kalmado. Unang tinawag si Leo. Kitang-kita ang gulat at kaba sa mukha ng bata nang iabot sa kanya ang isang sheet ng musika. Sinubukan niyang awitin ito, ngunit halatang hirap siya. Ang kanyang perpektong boses ay nagkaroon ng mga panginginig. Ang kanyang kumpiyansa ay nawala. Pagkatapos, si Marco na. Marco de la Cruz! Naglakad si Marco papunta sa gitna. Ang kanyang mga tuhod ay parang gustong bumigay. Isang staff ang nag-abot sa kanya ng isang piraso ng papel. Nanginginig niyang tiningnan ito at napahinto ang kanyang mundo. Ang pamagat, ang mga salita, ang mga nota. Ito ang kanta. Ang kantang kinakanta niya kay Lina tuwing gabi. Ang kantang hinihimig ng kanyang ina. Ang kantang bumago sa buhay ni Don Miguel Alfonso. Ang kantang sabay nilang sinulat. Napatingin siya sa direksyon kung nasaan si Miguel. Sa unang pagkakataon, ngumiti ito sa kanya. Isang maliit na ngiti na may kasamang bahagyang pagtango. Isang mensahe na nagsasabing, para sa'yo to, alam kong kaya mo. Sa kanilang barong-barong sa tundo, si Isay ay nakahiga sa sahig. Hawak ang isang bote ng murang alak. Nakabukas ang telebisyon, ngunit hindi niya ito pinapansin. Ang ingay mula dito ay isa lamang pampamanhid sa ingay sa loob ng kanyang isipan. Ngunit bigla, isang himig ang kanyang narinig. Isang pamilyar na himig. Dahan-dahan siyang umupo. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa screen at nakita niya siya, ang anak niya, ang batang kamukang-kamukha ng lalaking minahal niya at iniwan. At sinimulan ni Marco ang pagkanta. Sa bawat pagpikit ng mga mata, alaala mo ang nakikita. Bumalik ang lahat kay Isay. Ang mga gabing walang tulog, nagsusulat ng kanta sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ang tawa ni Miguel, ang mga pangarap na mas malaki pa sa kanilang maliit na apartment. Ang pag-ibig na puro at totoo. Bakit nga ba lumisan? Bakit nga ba pinakawalan? Ang boses ni Marco ay hindi lang isang boses. Ito ay isang kwento. Ang bawat nota ay puno ng sakit na pinagdaanan niya, ng mga gabing gutom, ng mga sugat na tinamoy, ngunit mayroon ding pag-asa, mayroon ding pagmamahal. Ang pagmamahal para sa kapatid, ang pagmamahal para sa isang inang kahit kailan ay hindi siya minahal pabalik. Sa teatro, walang gumagalaw, ang lahat ay nakikinig. Si Serena ay nakatitig lang, ang kanyang mukha ay blangko, talunan. Si Lelio ay pinapanood ang kanyang bagong kapatid. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Si Lina ay umiiyak ng tahimik, ang mga luha ng tuwa at pagmamalaki. At si Miguel, ang mga luha ay malaya ng tumutulo sa kanyang mga pisngi, hindi na sinusubukang itago. Sa tundo, ibinagsak ni Isay ang bote ng alak. Gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng pader na binuo niya sa paligid ng kanyang puso ay nawasak ng boses ng kanyang sariling anak. Yumuko siya, niyakap ang kanyang mga tuhod at humagulgol. Isang iyak na matagal na niyang kinikimkim. Isang iyak ng pagsisisi, ng sakit, at ng isang katotohanang hindi na niya kayang takasan. Miguel, anak natin, paulit-ulit niyang bulong sa gitna ng kanyang mga hikbi. Patawarin mo ako, anak, patawarin mo si inay. Sa entablado, tinapos ni Marco ang huling nota ng kanta. Ang kanyang boses ay humina hanggang sa naging isang bulong, puno ng emosyon. Ang buong teatro ay nabalot ng isang sagradong katahimikan. Pagkatapos ng ilang segundo, na parang isang kawalang hanggan, isang tao ang tumayo at pumalakpak. Sinundan ng buong teatro. Ang palakpakan ay hindi lang isang paghanga. Ito ay isang pagkilala, isang pag-unawa. Nakatayo si Marco sa gitna ng lahat ng iyon. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nakatingin sa kanyang ama, sa kanyang kapatid, sa isang bagong simula na hindi niya akalaing posible. Ang pangalan ni Marco ang inanunsyo bilang Grand Champion.
Ngunit ang balitang iyon ay tila isa na lamang pormalidad. Ang tunay na panalo ay naganap na sa puso ng bawat taong nakarinig ng kanyang huling kanta. Habang umuulan ng konfeti sa entablado, ang unang tumakbo palapit kay Marco ay hindi ang mga taga-media, kundi si Leo. Walang bakas ng inggit sa mukha ng bata. Niyakap niya ng mahigpit si Marco. "Ang galing mo, kuya," sabi ni Leo. Ang boses ay puno ng sinserong paghanga. "Ikaw ang idol ko." Ang salitang kuya ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Marco. Sa unang pagkakataon, mayroon na siyang dalawang kapatid. Ngumiti siya at niyakap pabalik si Leo. Sa tabi nila, si Lina ay umiiyak habang yakap-yakap ang tropeyo na halos mas malaki pa sa kanya. Pinanood ni Don Miguel ang eksena mula sa di kalayuan. Ito ang kanyang tunay na tagumpay. Hindi ang ratings ng show, hindi ang publisidad para sa kanyang kumpanya, kundi ang larawan ng tatlong batang ito, ang kanyang tatlong anak na magkakasama. Sa pribadong silid sa backstage, ang kapaligiran ay mabigat. Humarap si Serena kay Miguel. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang maskara ng pagiging isang perpektong ginang ay tuluyan ng natanggal. Ang natira ay isang babaeng wasak at puno ng pagsisisi. "Miguel, patawarin mo ako," hikbi niya. Ang mga salita ay halos hindi mabuo. Lumapit siya kay Leo. "Anak, patawarin mo si Mami. Mali ang ginawa ko. Maling-mali." Hinawakan ni Leo ang kamay ng kanyang ina. "Okay lang po, Mami. Hindi po ako galit. Masaya po ako para kay Kuya Marco." Ang simpleng pagpapatawad mula sa isang bata ay mas lalong nagpahirap sa dibdib ni Serena. Niyakap niya ng mahigpit si Leo. "I'm so sorry, anak. I'm so sorry." Hindi nagsalita si Miguel. Walang salita ng panunumbat. Walang salita ng galit. Ang kanyang katahimikan ay mas mabigat. Kumuha siya ng isang calling card mula sa kanyang wallet at marahan itong inilapag sa mesa sa harap ni Serena, pangalan ng isang kilalang psychiatrist. "Kailangan mo ng tulong, Serena," sabi niya sa wakas. Ang boses ay pagod ngunit hindi galit. "At kailangan din ni Leo ng isang ina na buo. Ayusin mo ang sarili mo. Hindi para sa akin, kundi para sa inyo ni Leo." Iyon lang. Walang sumbatan. Walang pagbabanta ng hiwalayan. Isang pinto na hindi isinara, ngunit isang pinto na kailangan munang ayusin bago muling mabuksan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa Tondo, ang iyak ni Isay ay humupa na. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan. Tumingin siya sa kanyang paligid, sa dumi, sa mga bote ng alak, sa buhay na kanyang sinayang. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa isang basag na salamin. Nakita niya ang isang babaeng hindi niya nakilala. Isang desisyon ing nabuo sa kanyang kalooban. Isang desisyon na mas mahirap pa kaysa sa pag-abot sa isang bote ng alak. Dahan-dahan siyang tumayo. Naglakad siya palabas ng barong-barong, palayo sa madilim na buhay na iyon. Naglakad siya ng walang direksyon hanggang sa matagpuan niya ang sarili sa harap ng isang gusaling may simpleng karatula. Community Rehabilitation Center. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bawat hibla ng kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo, na bumalik sa kanyang bisyo. Ngunit ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ang boses ng kanyang anak na umaawit ng kanilang kanta. Huminga siya ng malalim, ipinikit ang kanyang mga mata, at humakbang, papasok. Ang unang hakbang sa pinakamahabang paglalakbay ng kanyang buhay. Kinagabihan, sa malawak na terasa ng mansyon ni Miguel, tahimik na nakaupo ang tatlong bata, nakatingin sa mga bituin. Dinala na sila ni Miguel doon pagkatapos ng kompetisyon. "Kuya," tanong ni Lina, "dito na po ba tayo titira?" Hinawakan ni Marco ang kamay ng kapatid. "Hindi ko alam, Lina, pero nandito si Papa. Ligtas na tayo." Dumating si Miguel, may dalang 3 baso ng mainit na gatas. Umupo siya sa tabi nila. "Papa?"
Tawag ni Marco, nasasanay na sa salitang iyon. Si inay po, kumusta na po kaya siya? Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel, isang ngiti na may bahid ng lungkot ngunit puno ng pag-asa. Ang nanay ninyo ay matapang na babae, mga anak. Katulad ninyo, kailangan lang niyang labanan ang isang mahirap na sakit at sa tingin ko, sinimulan na niya ang paglaban ngayong gabi. Niyakap niya ang kanyang 2 bagong anak. Sa ilalim ng kalangitan na puno ng bituin, sa wakas, pagkatapos ng 10 taon ng taglamig, nagsimulang maramdaman ni Don Miguel Alfonso ang init ng isang tunay na tahanan. 1 taon ang lumipas. Ang malawak na hardin ng mansyon ng mga Alfonso ay puno ng tunog ng tawanan. Si Lina, na dati isang payat at takot na bata, ay tumatakbo ngayon sa damuhan. Ang kanyang buhok ay nakatali sa 2 tirintas na ginawa mismo ni Serena. Hinahabol siya ni Leo na may hawak na water gun. Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, nakaupo si Marco, tinutugtog ang isang bagong gitara. Sa tabi niya si Don Miguel na hindi na doon sa kanilang tahanan kundi papa na lang, ay nakikinig. Isang ngiti ng kapayapaan ang nakaguhit sa kanyang mukha. Ang buhay ay nagbago. Si Serena, pagkatapos ng ilang buwan ng masinsinang therapy, ay dahan-dahang natutong harapin ang kanyang mga takot at insecurities. Natutunan niyang ang pagiging ina ay hindi tungkol sa paglikha ng isang perpektong anak, kundi sa pagmamahal ng walang kondisyon. Ang pagdating ni Marco at Lina, na sa unay itinuring niyang isang banta, ay naging isang di inaasahang biyaya. Sila ang nagturo sa kanya kung paano magmahal muli ng walang takot. Siya na ngayon ang naghahatid sa 3 bata sa eskwela, ang tumutulong sa kanila sa kanilang mga takdang aralin, at ang nagbabasa sa kanila ng kwento bago matulog. Si Marco ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral at pagsasanay sa musika, ngunit wala na ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Umaawit na siya ngayon hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto niya. Ang kanyang boses ay nahanap na ang tunay na tahanan nito, ang kagalakan. Isang hapon, habang sila ay nagmemeryenda sa hardin, isang sulat ang dumating para kay Miguel. Mula ito sa isang probinsya na hindi pamilyar sa mga bata. Binuksan ito ni Miguel at binasa ng malakas. Mahal kong mga anak, panimula ng sulat. Agad na natahimik ang 3 bata. Alam nila kung kanino galing ang sulat. Kamusta na kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako, sa awa ng Diyos, ay maayos na. 1 taon na. 1 taon nang malinis. Mahirap, pero kinakaya. Para sa inyo. Mayroon na akong maliit na karinderya dito sa tabi ng dagat. Lina's Eatery and Marcos Grill ang pangalan. Araw-araw, habang nagluluto ako, iniisip ko kayo. Iniisip ko kung paborito niyo pa rin ba ang adobo, Marco. At ikaw, Lina, kung mahilig ka pa rin ba sa matatamis. Hindi ko hinihiling ang inyong kapatawaran dahil alam kong hindi pa ako karapat-dapat. Ngunit gusto ko lang malaman ninyo na araw-araw, pinagsisikapan kong maging isang taong karapat-dapat sa inyong pagmamahal. Araw-araw, sinusubukan kong patawarin ang sarili ko. Balang araw mga anak, kapag handa na kayo, at kapag handa na ako, sana ay muli tayong magkita. Mahal na mahal ko kayo, palagi. Inay. Pagkatapos basahin ang sulat, katahimikan ing bumalot sa kanila. Tumingin si Marco kay Lina, na may mga luha sa kanyang mga mata. Okay ka lang? Tanong ni Marco. Tumango si Lina. Masaya po ako kuya. Masaya po ako para kay inay. Nang katapusan ng linggo na iyon, isang sorpresa ang inihanda ni Miguel. Nag-impake sila. Lumipad sila patungo sa isang maliit at tahimik na probinsya sa tabi ng dagat. Mula sa di kalayuan, natanaw nila ang isang maliit na karinderya. Sa labas, isang babae ang abalang nag-aayos ng mga mesa. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon at ang kanyang mukha ay may kulay na mula sa sikat ng araw.
Ngunit ang kanyang mga mata sa unang pagkakataon ay malinaw at payapa. Hindi na kailangang tawagin ni Miguel. Tumingala si Isay na parang may naramdaman at nakita niya sila, ang kanyang mga anak kasama ang kanilang bagong pamilya. Nabitawan niya ang hawak na basahan. Ang mga luha ay muling tumulo sa kanyang mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng pagsisisi, kundi ng purong kagalakan. Hindi siya tumakbo palapit. Naghintay siya, si Marco at Lina. Nahawak kanyang mga kamay ni na Miguel at Serena, ang dahan-dahang lumapit. Walang nagsalita. Inilahad ni Isay ang kanyang mga kamay, hindi para humingi, kundi para mag-alok. Mula sa loob ng karinderya, kinuha niya ang isang supot ng pagkain. Para sa inyo mga anak, sabi niya, ang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Luto ni Inay, kinuha ito ni Marco. Tinitigan niya ang kanyang ina, ang babaeng gumawa sa kanya ng napakaraming sakit, ngunit siya pa rin ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Salamat po Inay, sabi ni Marco. At sa mga salitang iyon, nagsimula ang paghilom. Hindi sila nanatili ng matagal. Isang pagbisita lang iyon, hindi isang pagbabalik. Habang naglalakad sila palayo, lumingon si Marco. Nakita niya ang kanyang ina na nakatayo pa rin, nakangiti habang pinupunasan ang kanyang mga luha bago bumalik sa kanyang munting karinderya. Isang buhay na kanya ng sarili. Sa kanilang pag-uwi, tahimik ang eroplano. Si Lina ay nakatulog sa balikat ni Serena. Si Leo ay nagbabasa ng libro. Hinawakan ni Marco ang kamay ng kanyang ama. Papa, babalik po ba tayo? Ngumiti si Miguel at ginulo ang buhok ng anak. Oo, anak, babalik tayo. Ang pamilya ay hindi perpekto. Minsan, ito ay magulo at masakit, pero ang mahalaga, hindi nito pinuputol ang ugnayan. Pinaghihilom lang nito. Tumingin si Marco sa labas ng bintana ng eroplano, sa mga ulap na parang isang malawak at bukas na hinaharap. Ang kanyang kanta ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. At sa pagkakataong ito, kasama na niya ang isang buong koro para awitin ito. At dito po nagtatapos ang makulay na kuwento ni na Marco, Lina, at ng kanilang pamilyang muling nabuo mula sa mga piraso ng nakaraan. Isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong lahat, aming mga minamahal na tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-antabay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay, mula sa madilim na iskinita ng Tondo hanggang sa maningning na entablado ng tagumpay. Naging kasama namin kayo. Habang isinusulat namin ang kwentong ito, ang aming layunin ay hindi lamang maghatid ng isang kwentong puno ng drama at mga sorpresa, kundi ang magbahagi rin ng isang salamin ng buhay, isang salamin na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong pag-asang sisikat na parang araw. Nais naming iparating ang mensahe na ang tunay na pamilya ay hindi laging perpekto. Ito ay binubuo ng mga taong nagkakamali, nasasaktan, ngunit pinipiling magpatawad at magmahal muli. Ang pagpapatawad, tulad ng ipinakita sa ating kwento, ay hindi lamang para sa taong pinapatawad, kundi para na rin sa nagpapatawad. Isang pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng galit at sakit. Ang kwento ni na Marco at Lina ay isang paalala na ang ating halaga ay hindi nasusukat sa ating pinagmulan, kundi sa kabutihan ng ating puso at sa tapang nating harapin ang bawat pagsubok. At ang kwento ni Isay ay isang patunay na hindi pa huli ang lahat para magbago, para bumangon, at para muling buuin ang sarili. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon mula sa kanilang kwento. Ngayon, nais po naming marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi? Sino ang karakter na pinaka-tumagos sa inyong puso? Mangyari po lamang na iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Ang inyong mga salita ay napakahalaga po sa amin, at kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po sanang kalimutang i-like
ang video na ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at kapamilya upang mas marami pa tayong maabot at mabigyan ng inspirasyon. Muli, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat po. Hanggang sa susunod na kwento.